marami pa rin tumatalikod sa kanya at ano, marami pa rin. So ano pa rin to, importante pa rin tong sulat na to para sa atin. Kasi noon nga na mismong na-witness na ng mga nandun, di ba? Na dapat maniwala ka na kasi mismo na-witness mo Nakita mo yung mga nangyaring himala. Grabe, imagine, parang kinaloob talaga ni Lord yung plano na talagang i-save yung humanity dahil sa mga kasalanan o tinupad talaga yung pangako, which is grabe. Purihin mo siya at paglingkuran mo siya. Parang itinakwil siya ng tao. Kilalanin siya na lubos na siya na dakilang tagapagligtas. Yan. Hello po, welcome back to my channel, ER Villagomez, dito po sa YouTube and sa Facebook, it's Pastor ER Villagomez. Thank you po sa lahat na nagsusupport sa channel po natin. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, 64% of you nakakapanood ng videos, hindi pa po nakasubscribe. And for this week's episode, punta na po tayo sa Isaiah 53. Ito po ay naisulat around 8th century BC. Ito yung sinasabi na 700 years before ipanganak si Jesus na nagde-describe rin sa kanya. So may kukonekta na po natin from Genesis, nagpunta na tayo, na yung pinangako sa Genesis, pinangako kay Abraham, kay Noah, kay Moses, sa Israelites na mga prophets. And then si Prophet Isaiah, meron siyang prophecy. Sasabihin, tungkol sa Messiah na paparating. Babasahin natin yung 12 verses. Isa-isa tayo. Ano po? Isaiah 53, magandang balita. Sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa binabalita naming ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod. Parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin, walang taglay na pagkaakit para siya ay lapitan. Number 3. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng kahapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsasalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin. Parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Hinuli siya, hinatulan at pinatay. Walang nakaisip isa man sa mga salinlahi niya na pinatay siya dahil sa kanilang mga kasalanan, na tiniis niya ang parusang dapat sana ay para sa kanila. Verse 9, kahit na wala siyang ginawang kasalanan at anumang pandaraya, inilibing siyang parang isang kriminal. Inilibing siyang kasama ng mga mamamayan. Verse 10. Pero ang kalooban ng Panginoon, nasaktan siya at pahirapan. Kahit ginawa siyang handog ng Panginoon para mabayaran ang kasalanan ng mga tao, makikita niya ang kanyang mga lahi at tatanggap siya ng mahabang buhay, at sa pamamagitan niya ay matutupad ang kalooban ng Panginoon. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis, ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito siya ay aking pararangalan kasama ang mga dakila at pakapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga kasalanan at
idinalangin sila'y patawarin. Isaiah 53 po ay ang nagde-describe o parang proof na si Jesus na nababasa po natin sa New Testament ay hundreds of years na isulat bago pa lang siya dumating. Pero may mga dinescribe sa kanya na hindi inaasahan ng mga tao sa chapter na yan. Ine-expect nila malaking David na hari ang darating. Pero yan pong chapter na binasa natin ay parang tungkol sa isang suffering servant. May ginawa ang Diyos para tayo po ay maligtas. May matinding ginawa ang Panginoong Jesus para sa atin, para tayo ay maligtas. Ano ang masasabi niyo sa dinidescribe tungkol kay Jesus dyan na medyo para sa inyo ay meaningful? Dito baga po di pa dito kilala na Lord si Christ. Pero kahit ganun, nandito, we all like sheep have gone astray, each of us has turned to our own way. So yun parang di pa po natin talaga si Jesus, pero nag-sacrifice na po siya agad. Pag tayo baga po, bago tayo mag-sacrifice sa isang tao, kailangan dapat may nagawa siyang kabutihan sa atin. Parang may favor siyang nagawa or mahal mo siya. Pero si Lord, kahit wala pa tayong ganun, di pa natin siya mahal that time kasi di pa man kinikilala siya. Ginawa po niya yun kahit di siya kilala. Yun po yung dito. Kaya grabe po yung love niya sa atin kahit tinalukuran siya ng mga tao dati. Para sa akin naman po yung sa Isaiah 53, God's love po. God's love. Yun nga po yung sabi ni Lolo na nag-sacrifice agad siya. Anak tayo. Anak tayo ni Lord. Kaya siguro, kaya ginawa niya, hindi siguro. Kaya ginawa niya po. Pinapakita ng Panginoon na purihin mo siya at paglingkuran mo siya. Parang itinakwil siya ng tao. Kilalanin siya na lubos na siya na dakilang tagapagligtas. Yan. Dahil dito ay hindi pa kilala si Lord on that time, no? Pero nagpapakilala na po siya. Tulad dito sa verse 5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa hirap na dinanas niya at sa mga hampas ng kanyang tinanggap. Ayan. Dito po na siya nagpakilala kasi na lahat ng mga kasalanan ng tao inako niya para lang mailigtas ang buong sangkatauhan. Kaya nagsakripisyo siya, magpakilala siya kung sino siya. Ipinapakita po dito na dun sa mga binasa natin kung paano siya itinakwil, tapos pinahirapan, kung paano rin po pinasan yung kasalanan ng sangkatauhan po. Siguro sa akin itong mga actually po hanggang ngayon naman marami pa rin tumatalikod sa kanya at 'di ba? Marami pa rin. So pa rin to, importante pa rin tong sulat na to para sa atin. Kasi noon nga na mismong na-witness na ng mga nandun, 'di ba? Na dapat maniwala ka na kasi mismo na-witness mo Nakita mo yung mga nangyaring himala. Kita mo yung yung reaction ng kalangitan, 'di ba, nung namatay siya. Tapos yung mga pinagaling, noon nga ang dami nang hindi naniwala. So mas marami ngayon kasi sobrang dami talaga ngayon pas. Minsan binabalahura pa, 'di ba? Si God, si Jesus. Kaya importante itong message na to kasi pala to prophecy kay Jesus. Wala Old Testament ito. Ilang years bago sinulat yung New Testament? 700 years pa bago nangyari yung kay Jesus. Ibig sabihin, totoo yung nangyari. Ibig sabihin, 700 years bago mangyari yung kay Jesus, alam na mangyayari. Pinapisays na ni Prophet Isaiah, 'di ba? So po siya, talagang totoo. Totoo talaga kasi nasa Old Testament siya, nasa New Testament. So, yun lang naman ang ko dito na marami pa tayong matututunan dito sa book ni Isaiah, lalo na tong Isaiah 53 kasi until now ay marami pa rin hinahamak siya at hindi pa rin naniniwala. Minsan pinagtatawanan pa. Pero di nang alam nung iba na
sobrang malaking sakripisyo yung ginawa ni Lord Jesus para sa atin, na dapat tayo yung mapaparusahan. Pero sinave tayo dahil sa kanyang pagmamahal. Sa akin naman po, yung verse 10 po, yung talagang kaloob talaga ni Yahweh, ni Lord, na talagang yun yung mangyari sa paprophesy yung pagdating ni Lord kasi yung Old Testament po kasi puro kasi to prophesy. Tapos yung New Testament fulfillment nung pangyayari sa prophesy lang sa Old Testament. Parang dito po parang grabe, imagine, parang kinaloob talaga ni Lord na yung plano na talagang i-save yung humanity dahil sa mga kasalanan. Tinubad talaga yung pangako, which is grabe yung radical love, endless love. Grabe yung pagmamahal ni Lord. Talagang dito makikita natin na tunay na anak talaga tayo ng ating Panginoon. Kasi kung hindi naman tayo anak ng ating Panginoon, hayaan naman tayo niya Pero grabe, mismong anak niya talaga ang pinagkaloob niya, saktan, yan, hinampas ng maraming beses, pinahirapan, namatay. Ayan, sinong magsasabi na ganun yung mangyayari Pero imagine, kasi ang feeling ko lang po correct me if I'm wrong po, Pastor, baka kasi ang pangyayari kasi dito, akala nila ang mangyayari dito, bibigyan sila ulit ng hari na katulad ni King David, tapos magdidigmaan ulit, sasakopin. Talagang ibang savior talaga yung mangyayari, hindi kagaya nila King David nila King Solomon na grabe. Kaya nga. Oo. Hindi. Yun ang na-expect kasi ng mga naghihintay. Grabe. Sa Messiah. Kasi hindi ka doon ma-attract sa kanya pag nakita mo siya nun Parang hindi mo mahalata. Parang normal lang po siya. Kasi kumbaga pinili niya siguro yung worst para makuha natin yung best Kaya po yun, para sa akin is grabe talaga yung pagmamahal ni Lord sa atin. Parang kung ano man yung suliranin na kinakaharap natin, parang ito na yung panghawakan natin na deklara natin sa sarili natin, anak tayo ng Panginoon. Tapos para malayo tayo sa mga gawaing hindi naman mabuti at yun po yung para sa akin, yung pinaka nagtatakpo sa akin talaga yung about dito. Nakita ko din dito yung bukod dun sa suffering ni Jesus, yung love ng God the Father. Kasi sabi niya dito sa verse 10, yet it was the Lord's will to crush him and cause him suffer. Parang alam mo minsan pag hindi mo alam, di ka masasaktan. Pero ito alam mo at alam din ni Jesus na yung kanyang ama mismo yung yung magpapahintulot nung kanyang pasakit. Pero grabe din yung ni God the Father dito sa na kahit alam niya para i-save yung buong mundo, yung buong kasalanan ng sangkatauhan is kailangan rin gawin yung sacrifice ni Jesus Christ. Tapos lagi siyang laging may promise sa dulo. If mangyari tong yung mga suffering na yun kay Lord, marami siyang promises na binitawan na nagpapatunay na na talagang yung pagmamahal niya is kasi nga hindi tayo pwedeng magsama, di ba, sa makasalanan saka kay Lord. Kaya binigay niya si Jesus bilang bayad sa mga kasalanan natin. So grabe po yung pagmamahal na binigay niya din sa atin as an anak niya. Bilang anak niya, hindi lang basta tayo niya niligtas, na basta lang niligtas niya. Grabe din yung sacrifice niya dito kasi alam niya yung gagawin niya, which is yun nga, isasacrifice niya yung anak niya. So grabe, great yung love na sa atin. Salamat kay Lord. Bakit mahalaga itong binabasa natin? Kasi po, we now live in a time na may 10,000 plus religions. Pag sinearch niyo po yung Google, may 10,000 religion. Iba-iba ang pinapaniwalaan ng mga tao. Ito pong prophecy na to ay isa sa pwedeng mag-prove
na si Jesus yung pinapangako ng Diyos since the beginning pa, since ng Genesis, and then sa mga prophets, kila Moses, yung inaabangan si Jesus. Why? Kasi dyan sa Isaiah 53, para pekiin mo yung prophecy, pwede mong basahin yung prophecy muna, tapos gagayahin mo para i-prove mo na ikaw yon. Kaso nung time ni Jesus po, according to scholars, 300 plus prophecies ang kanyang natupad o nangyari sa buhay niya, which is bihira daw yun sa isang tao. Parang kahit may sumubok nun ngayon na magpepeke, mangi-scam na siya ang Mesiyas, mahirap gawin yung 300 plus prophecies na yun. At dyan sa binasa niyo po, ito din ni-describe in verse 3, hinamak siya, itinakwil ng mga tao. Di ba sinabi ni Rab nga, even sa panahon natin, tinatakwil pa nga siya eh. Tapos, verse 5, pinarusahan siya alang-alang sa ating mga kasalanan. Tapos yung inilibing siya kasama ng mayayaman. Natatandaan niyo po yung tagpo, namatay na si Jesus, hiningi yung kanyang, yung labi, yung kanyang bangkay ni Jose ng Arimatea. So, ang daming prophecies na nangyari nung time ni Jesus at ito yung isa dun sa mga bagay na yun. Kaya mahalaga yung focus po ng faith natin kay Jesus. Meron pa po akong isang sasabihin po sa inyo. Pag uwi nyo sa mga bahay nyo or kung pwede nyo itong ulit-ulitin basahin, hindi biro ang tinanggap nyong kaligtasan. Bibigyan ko kayo ng example habang nagsasalita kayo. Andito si Rabay kahapon, di ba? Si Rabay, ang cute-cute ni Rabay. Tapos nabanggit dati ni Rab, parang mahirap kung isasakripisyo mo yung anak mo para sa kriminal, sa kaaway, sa masama. Parang hindi mo yung gagawin. Pero imagine si Jesus nung siya po ay pinako, ang crucifixion ng Rome, ang goal is to shame. Ipahiya yung kriminal. So, may pag-aaral po na nung namatay si Jesus sa cross, hubad siya. Imaginein mo yung parang yung Diyos na lumikha sa'yo, nagmahal sa'yo, nagpatawad sa'yo. Kailangan siyang mag-suffer ng lahat ng yon. I mean, may sinasabi doon, dinuraan siya, yung binaklas yung... Kaya nga pag pinapanood natin yung Passion of the Christ, di ba? Parang may mga umiiyak pa eh. Kasi parang hindi na karapat-dapat na mag-suffer ang Messiah ng ganun. Tapos kung totoo, na ang mga kinocrucify ay hubad, grabe yung shame na ginawa. Grabe yung shame na nangyari para lang yung pagmamahal ng Diyos ay ma-prove sa ating lahat. So I pray po na sa pag-uusap po natin ito, sa Bible study natin ngayong umaga, ma-connecta na po natin yung from Genesis to the time of Jesus. At ito po yung prophecy, 8th century po ito before Christ, 700 plus years bago nangyari yung cross. Pero dito po makikita natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang kaligtasan na matatagpuan sa Kanya dahil sa sakripisyo. Yung exchange yung kasalanan mo, babayaran niya, yung katuwiran niya naman, para yung GCash na kinekredit, yung righteousness ni Jesus ikikredit sa'yo, kung may faith ka sa Kanya, pero yung lahat ng sins mo rin, dala niya sa cross. Sabi nga ni Yo-Yo, ganda ng una niyang sinabi na, dapat mag-cause sa atin ito ng pananampalataya. Magsisi at sumunod sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, sa lahat ng mga kasama ko sa lugar na ito, I pray, Lord, na yung focus ng pananampalataya ay maging malinaw sa Panginoong Jesus. Na sa Kanya kami lalapit at sa Kanya lang matatagpuan ng kaligtasan at tunay na kapatawaran at lahat ng hinahanap po namin sa buhay ay matatagpuan kay Jesus lamang. Lord, we thank you for this morning sa pangunguna ni Rab sa team, Lord, na ikaw ang inuuna nila sa araw na ito sa lahat ng kanilang gagawin. Pagpalain mo po sila. Please subscribe! YouTuber. Salamat po sa inyo. Thank you.